ikaw po muna ang magpe-present bago si Doc Ares. Si Doc Ares ay wala pa. Okay po. Okay lang po ba? Okay po. Okay. Kamusta ang boses mo? Parang gumanda na. Gumaganda-ganda naman po, Doc. Okay. Walang masyadong mag-effort. Yes po. Pwede nang kumanta. Okay. So, Sir Moises, baka pwede na mabigyan si Ma'am Kalim ng hosting. Okay na, Doc. Co-host na po. Thank you po. Ayan, saglit lang po. Yung akin po ay very short lang. Okay. So, ayan. Sorry po at absent po ako nung last. I really wasn't able to deliver well. Pero ngayon po ay itutuloy ko. So ito ay part po sa ating trainers to train. Training for impact and empowering chaplains to effect lasting change. So, nawa po ay lahat ng mga natututunan natin dito ay ina-apply natin by God's grace sa ating mga gawain, hindi lang sa chaplaincy work, but in anything that is given us. So, I am going to present about practice training. So, practice, nasa hands-on na tayo. Ano po? Tapos na tayo sa mga theories. So, dito po, ang goal po natin dito ay para magamit effectively yung mga training skills na ating natutunan from the beginning. So, napaka-short po talaga nito. Ang ating guidelines para sa ating practice training discussions, so dapat nagpa-practice tayo, no po? Hindi lang tayo sabak ng sabak without practice. Because constant practice makes perfect. Yan. At kapag tayo po ay nagpa-practice, we must be able to give feedback and receive feedback. Napaka-importante po yun para sa ating paglago. Okay, para sa ating improvement. So, when we give feedback, we need to be mindful of three things. So, three things lang po tayo. Napaka-expository type. Unang-una ay be specific. So, parang yung ano lang po, parang yung being smart. No? Yung una doon is specific. So, here we need to describe what we saw and how we were impacted as a trainee. So, every time, let's practice it. Every time we attend a seminar, a workshop, a training, kahit nga sa church, kung tayo ay, ayan, kanina, galing tayo sa church at from Sabbath school to afternoon services, what did you see and how were you impacted with these programs or services? So let's be specific. Describe. So use adjectives, adverbs, okay, to describe what you saw, what you felt, and yung impact sa'yo. So make a reflection about it. Also, hindi po talaga ako gamit sa PowerPoint. Sa PowerPoint na po to. Be constructive. Ayan. Constructive, hindi destructive. Ano po, when we give feedback, we aim not to attack the person or persons, but rather
to seek ways para ma-improve sila. Okay, so when we give constructive criticism or pangit kasi pakinggan pag criticism, ano po, sige. When we give constructive feedback, ay hindi lang yung puro pamumuna yung ating gagawin, kundi we must suggest ways also on how to improve this. Okay, so that the other party will have something to consider. Hindi lang yung puro yung ano, ganito, hindi maganda ito, mga ganto-ganto. Yun lang yung mga napapansin natin. But it's best that we suggest ways on how to improve this. Para naman, hindi talaga mararamdaman ng ating binibigyan ng feedback na siya ay inaatake. Kundi mafe-feel niya rin po na you care about him or her and also about the activity or the training. And kunwari, about may speaker tayo and yung kanyang intro ay, joke just to get the attention of the audience. For example, devotional yan or sermon, hindi naman po tayo dapat nagjo-joke. Ano po, dapat related sa ating i-deliver na message, yung ating intro. So, pwede nating sabihin na, brother, thank you for the message kanina, and I'm really blessed. And mas maganda pa, brother, kung hindi joke yung pag-intro natin. I understand na let's be honest, okay? Let's be frank and honest, but with a caring tone. So, depende naman po yan kasi sa delivery. I'd like to be honest na siguro mas maganda kung hindi joke yung gagamitin na pangkuha sa attention nila. I understand na yun naman talaga yung aim natin, to get their attention. Pero mas maganda na siguro news or statistics or story na related sa message mo yung pang-intro. You can be more creative and resourceful for that. I know, I believe you. I'm rooting for you. Mga ganyan. And thirdly, ayun na nga, let's be sensitive. So in relation to number 2 na constructive tayo, hindi tayo subjective, we are objective. Hindi natin inaatake yung tao, but rather we want improvements. So let's be sensitive and focus our discussion on helping the receiver. So nasa motives po talaga natin yan magbo-boil. Let's be attentive to their needs. So it's really related sa ating number 2. Now when we give feedback, constructive and mute ko lang po, pero ayaw mo. Hindi po ma-mute. Hindi ako makamute. Excuse po, yun pong walang... Ay, sorry. Sorry, Pastor Kedler. Kayo naman yung na-mute ko na. Kaya po talaga siyang ma-mute. Unstable yung kanyang connection kaya hindi ko ma-mute. Anyway. Ayan. So, yung sinasabi natin, being sensitive and constructive at the same time. Again, before we talk, before we open our minds to give our feedback, mag-practice din tayo in our minds. Inhale, exhale, hindi yung dala ng gusto ng improvement is kukuda-kuda na. We need to be empathetic sa pag-deliver ng ating feedback. So again, in giving feedback,
First is be specific, constructive, and sensitive. Yan. And, syempre, kung tayo rin naman, yan. Kung tayo rin naman ang magre-receive ng feedback, kasi hindi naman all the time tayo yung namamansin, ano po, hindi. We also have, as chaplains, we always talk, or we always, we are that person whom they will look up to. Kaya, we should be open sa feedback. Aminin natin, kahit na madaling sabihin na, yeah, I'm open to feedbacks. Kung may gusto kayong sabihin sa akin, sabihin nyo lang, it's okay. Madaling sabihin, pero aminin na natin sometimes when we hear feedbacks, when we receive feedbacks, medyo mabigat. Kasi, yun ang gusto ng kaaway, no? Ma-trigger yung pride natin. Pero, by God's grace, sana ay bawas-bawasan natin yon. And we must take things objectively. Again, maging objective din tayo sa pag-receive ng feedback. So, unang-una, listen openly. Sa ating chaplaincy subjects, like counseling, like subjects to interpersonal skills, and sa subject nila Ma'am Lea, nila Doc Raja, ano po, lagi pong nauulit itong listen, listen, listen. Active listening, active listening. So, sa pag-receive po ng feedback, we must listen openly. Huwag po tayong maging selective hearers. Kung ano yung gusto lang nating pakinggan, yun lang ang na-absorb ng ating utak. No. We must not discount or block mga information as we receive it. Ang mga bagay na ito ay God allows us to hear this, to listen to these feedbacks for a reason. And it's for our growth, it's for our improvement. Kahit na masakit, go lang. Accept. Listen. And number 2 is we check for understanding. Kung hindi natin medyo naintindihan yung pagkasabi, is we must ask for clarification. Ganito rin lang naman yung tinuturo sa atin, di po ba, sa ating communication skills, sa counseling, sa chaplaincy. We must always ask for clarification, never assume. Ito, ayaw ako ng taong to, kaya kung ano yung pinagsasabi sa harap ko, akala niya siguro madali. May mga times na ganon siguro ang pag-iisip natin, but again and again, keep that to your mind. Ask for clarification and never assume, because you don't really know what people mean. Okay, so ayun, going back sa example natin kanina, yung joke na yun, joke na introduction. If you were the one na sinabihan ng ganon, wow, thank you sa feedback, brother, sister. I appreciate na nakinig po pala kayo, and you want me to improve on this. So clarify ko lang po, ano po yung mga magandang ways na sinabi niyo. Just like that, clarify. Asking is power. Asking is a good way to establish better relationship, better understanding. Huwag tayong all-knowing. Hindi tayo si God. Ask. Never fear asking. Sa ating mga classes, our instructors will always ask, are there any questions? If you want clarification, if you don't understand something, ask for clarification. Okay? It's better to understand than to pretend that you know or understood pero hindi pala. And of course, as you receive information, of course, hindi naman ibig sabihin na sinabi sa'yo, gagawin mo rin lahat. We have the power to analyze and to decide for ourselves kung
maganda nga ba talaga tong feedback na ito, or it's not, ano ba? Ano ba ang term doon? Yan. Hindi ko makuha yung term nun. Anyway, so the point is, reflect. Okay? Hindi man during that time that you were talking na makapag-reflect ka, but please take note kung ano yung mga pinagsasabi sa yung feedbacks, take note. And when you get home and you have a me time, your alone time, then that's the time that you will reflect on things so that you can think better. Kasi kung that time na parang nararush ka or maraming factors na makaka-apekto dyan eh. Pwedeng nape-pressure ka, pwedeng yung feelings mo, yung emotions mo, ma-overwhelm ka. And time issues, mga ganon. So it's better just to take down notes. So appreciate those feedbacks. Thank you very much. I'm taking notes of this, and I really appreciate that you want me to improve. And please pray for me. Na next time I will deliver better, a better service, or a better message. I will deliver a better introduction. Ganon. Ayan. So when we do our reflections, and mental health matters, take down note of those positive feedbacks. Okay, and then assess yourself. So ito, dapat may spaces yan kasi magsusulat ka siguro in a bullet form or number form, isusulat mo ano mga positive feedbacks, okay, and assess yourself, okay, how are you with this feedback, how do you feel, and then sa improvements and suggestions, yan na. And at that time, you can now think of those things to improve on. Yung mga suggestions nila. Yan, ilista mo rin dyan. And then, from there, you can see na, oo nga, tama to, tama. And it's really important that we pray for this. Kasi ang pag-change is not, hindi lang hindi lang ganyan kadali. We need the power of the Holy Spirit. So as we reflect on these points, we need to pray and ask the Holy Spirit's guidance. And when we realize that we really need to improve on this based on their suggestions, pray that you will accept this wholeheartedly, no bitterness at all. Wag nating isipin na attacks ito, but rather it's for our improvement, it's for our growth, it's one way of God polishing us to be better chaplains. And there's this form here. Ay, hindi kita kasi dito. Ibaba ko lang ito. Ayan. Ayan, no? Ay, may form pa. There's this practice training feedback. Write your name, and then the date of the event, siguro the training or the seminar, the workshop, the sermon, whatever, and you write down the topic. So let's be specific. Topic, what are the learning goals to watch for? So ito, nagpa-practice training tayo ha. Ano yung mga learning goals? Yung ating vision na ma-achieve. Vision and mission na ma-achieve. And time cards wanted. So let's be mindful of our time. And nasa SMART yan, di man, strategy. We must be time bound. Huwag tayong kuda ng kuda na kinukuha lahat ng oras at di na natin na-deliver lahat ng dapat nating ma-deliver. So in our practice lesson, we need to be mindful of our objectives, yung goals natin. Kagaya ko, ano yung aim natin kanina.
Then visual aids, yan na yung ka-discuss ni Sir Adin. Mga visual aids. Yes, it's really important that we have visual aids. Kasi aminin natin, unless we are blind, we don't need visuals. But yeah, to enhance learning and understanding, we need visual aids. We must always be prepared for this. Hindi po lahat tayo ay gifted sa talking na ma-hook natin yung ating audience. And yan, audience involvement is very much important. From there, we can list down our strengths and then suggestions kapag may mga suggestions during our practice training. So simple lang po yung ating practice training. Again, the key is to constantly practice. Practice na yung before we do it and practice na application. Okay, so 2 points po yun. And I think I'm done. Day 3. Ba't naging day 3 na? Yeah, so here. Any additional or question, multiplication, division, ano po? Wala po, all clear? Wow, tahimik ng mundo. So I think I rest my case here. Good evening po. Tapos ka na po, Ma'am May. Very much po, ma'am. Thank you so much po, Ma'am May. Sabi po kasi ni Doc Ray ay meron siyang kakaibang nararamdaman ngayon, early sleeping syndrome. So I take over daw. We will wait for Doc Aris po. Nandiyan na po ba si Doc Aris? Opening prayer. Wala pa po. Ay, hindi pa tapos si Sir Adin. Pwede naman Ay, po sige. pa ni Sir Adin. Let's wait for Sir Adin to finish. Ikaw po. Opening prayer. Sige po. Sir Adin? Sister Jacqueline, ikaw muna preside. Yes, ma'am. Last naman na po, patapos na po ako actually kanina, ma'am. Pwede kang muna Sige, mag-consider. ano pa lang po. Bali, actually lang yung last part na po sana is magtatanong na lang pa ako kung may mga additional or gusto pong i-share na mga classmates. Kasi yung last kanina, ma'am, yung build your confidence with practice ay yun na po yung last slide po actually. No? Sige po, Sir Adin, go ahead. Hello po. Ayan. Okay, narinig po ba, ma'am, ng maayos po? Loud and Yes clear. po, loud and clear po. Okay po. Ito po yung last po kanina na part po ng akin pong presentation sa developing and using visual aids. So, sabi po dito ay mas nagiging effective po yung atin pong presentation kapag nakita po nilang confident po tayo sa atin pong pag-present, no? Gamit po yung atin pong mga visual aids. Of course, kapag nakita silang natural and then authentic yung atin pong pagka-present ay
ay mas na-appreciate po 'yon, and then mas naging impactful po sa atin pong mga audience. So, siguro po nais ko lang pong balikan po ulit, 'no, yung mga tips po, 'no. Number one, you have to know your audience. Number two is to use structure to build on ideas. Number three is to use visuals or pictures. Number four is include the repetition. Number five, you may insert stories to tell. And then we have to be relatable in our presentation. And then lastly, we have to build our confidence by practice, no? At dito po sa practice, no, nakalimutan kong sinabihin, halos lahat po siguro ng mga magagaling, no, mga personalities, no, maging sa sportsman yan, sina Kobe Bryant, Manny Pacquiao, no, kapag in-interview po sila ay talagang maganda yung kanilang mga ethics, no. Kumbaga constant po yung kanilang practice talaga para makagawa ng magandang performance sa kanilang mga sports, no. And maging sa mga musicians, ganoon din po, no, rehearsals. So, tayo po bilang mga trainers ay maganda po na ah, malaking bagay po, no, yung pagpo-practice po natin para mas maging maayos po yung atin pong mga presentation. So, yun lamang po ang akin pong presentation pagdating po sa preparation po ng atin pong mga visual aids. Kung meron pong gustong magdagdag ay very welcome po, no, para magkaroon po tayo ng mas marami pong idea kung paano po natin mas mapaganda, mapaayos po yung ating pong mga visual aids kung tayo na gagamitin po natin sa ating pong mga presentations po. And maraming salamat po sa inyo pong pakikinig, and maraming salamat din po sa mga inputs na nabanggit po ninyo kanina. And Ma'am Charlene, siguro kung pwedeng may mga idagdag po ang ating pong mga classmates ay welcome na welcome po, ma'am. Okay, classmate. The table is open po sa inyong mga inputs daw, sabi ng ating trainer. Si Sir Jerry, baka po meron kayong madadagdag, sir. Yes, ma'am. Good evening. Good evening po. Okay po yung lecture. Yung idagdag ko lang doon sa yung pag-PowerPoint, ma'am. Karamihan kasi nakikita ko halos yung mga characters doon napupuno yung buong template. Base sa napag-alaman ko, we have to observe the 7 by 7 rule. 7 lines, tapos 7 lines, 7, paano pa pag-describe niyan? 7 lines across, tapos 7 lines pababa. Hindi ibig sabihin na lahat ng sasabihin mo makikita din sa PowerPoint. Yung essential lang talaga. Yun lang po ang madagdag ko, ma'am. Ayan, tama po yung sinabi po ni Sir Jerry, no? Napakahalaga po yun na atin pong tandaan kapag tayo po ay nagpo-prepare, no? Kasi mapapagod kasi yung mata natin kapag masyadong maraming words, no, na nakikita po natin sa screen, at hindi po tayo makapag-concentrate, kumbaga, no, na nakukuha ng atensyon natin yung mga maraming words na nakasulat. So, tama po, no, na sa atin pong PowerPoint presentation, as much as possible, hindi po siya wordy, no? Ang ilalagay lang po natin ay yung mga important ideas
At pwedeng-pwede naman po tayong maglagay po ng mga notes doon po sa atin pong PowerPoint presentation. Katulad pag face to face, madali lang po yung gawan po ng notes, no? Ilalagay lang po natin ang atin pong presentation sa ano ba yung nakalagay doon? Pwedeng duplicate kasi yon, or basta meron po yung meron po yung option doon na pwede po natin makita yung mga notes po natin. And then karagdagan din po, marami po tayong mga pwedeng pagkuhanan ng atin pong mga resources pagdating po sa PowerPoint, no? Pwede po tayong pumunta sa Slides Go, ayan, sa Canva, no? Canva po yung madalas na ginagamit po ng marami. And napakadali na lang pong pumili po ng mga templates. And of course, kapag marunong po tayong gumawa ng mga templates, katulad po ni Doc Ray, no? Ay maganda rin po, no, na magkaroon po tayo ng mga ganong skills para mas naayos po natin yung atin pong mga presentation. Ayan. And ang PowerPoint presentation kasi, mga kapatid, ay napakalaking tulong din po yan, no, sa atin pong preparation, and then facilitate po ng atin pong mga presentation. Ayan. Maraming salamat po, Sir Jerry. And kung meron pa pong gustong magdagdag or magbigay po ng kanilang mga input, ay maganda po, no, habang meron pa pong pagkakataon para may bahagi din po ninyo yung inyong pong mga karunungan dito po sa topic po na ito. Gusto ko pong mag-share. Sige po, Ma'am May. And so, sa paggawa po ng ating visual aid, let's make sure na legible from a distance yung ating gagawin. Yung mababasa from afar. So, yung ating i-consider doon yung color, diba? Para ma-improve yung visibility. Tapos yung sabi po kanina ni Sir na magkaroon ng margin sa sides and some empty spaces para naman may breather, may breathing time yung mga titingin or magbabasa doon. Dapat tapos sa bottom is may space din para may balance at clean look. Tapos yung colors natin at saka fonts dapat easily read pag na-project natin. So, huwag tayong masyadong maarte sa fonts. Dapat clear yan. Most especially yung mga sans serif fonts, yung Arial, Verdana, mga ganun. And it should be large enough para talagang mabasa. And let's consider the lighting ng venue. Kung yung sa venue natin ay well lighted, then dapat yung ating gagamitin sa ating presentation is light colored background with the black na font. Pag naman yung room ay dark, so at least we will be using light or white text na may dark background para mas visible siya. So, and when we display our visual aids, let's remember 3 P's. Touch, yung look at our chart and screen para ma-direct yung attention ng mga audience, and do not read them all by yourself. Okay, let them read also. And then turn back toward the audience. Pagtapos yung tiningnan yung ating or touch yung ating presentation, is turn back toward the audience kasi sila lang yung audience, sila yung kausap mo, and talk to the audience. So touch, turn, and talk. Do not talk to your visual. Yan po. Ayan. Napakaganda, no? Touch, turn, and talk. Okay. Bago po yun, no? Parang bago yun sa akin, Ma'am May, no? Ayan. Ngayon ko lang po actually narinig po yun. Pero maganda po yun, no? Na i-apply po natin. Audience, parang, anong tawag doon? Kapag nagdi-discuss
po tayo, no, ay kailangan po natin magkaroon po ng magandang eye contact. Ayan. Sa ating mga audience. And of course, yung first part ng sinabi ni Ma'am May, no? Panatilihin po natin dapat tandaan po natin yung na-discuss po kanina. Dapat po ang ating po mga presentations, it must be simple, just simple. It must be eye-pleasing and then it must be neat. Ayan. So, hindi naman yung masyadong maarte, no? Basta siguradahin po natin na ano po siya, friendly po siya sa viewer-friendly yung atin pong mga presentation, especially sa mga colors, no? Marami pong dyan, sensitive po dyan. Paano sila hindi maging sensitive kung talagang hindi po maayos yung mga yung color combinations po natin, no? So, we have to be aware on that, mga kapatid, no? Ayan, maraming salamat, Ma'am May. Sino pa po ang gustong magbigay po ng kanilang mga input? Medyo bata pa po ata ay medyo ano pa po tayo, early pa po tayo. Wala pa po si Doc Aris. Okay. Sir, ako po. Ayan, si Pastor, ay, sino po ba? Carmen po. Hindi Ah, po, si Ma'am, ayan, Ma'am. sir, Sige po. hindi po input yung akin. Ano kasi Okay. talaga, Siguro yan. inaamin ko talaga, hindi talaga ako marunong. Sir Adin, pa-coach nga. Ilalo yung Canva, hindi ko lang talaga gamitin yan. Siyempre kasi, Ayos, Ma'am, yung Canva. opo, aminin ko kasi, di ba nakita nyo naman ako, lola na ako. So, nahihiya din talaga ako sa mga presentation ko minsan. Paano ko kaya to gagawin? Kaya sana may pa-coach kung paano gumawa. Baka yung marunong po dyan pwedeng mag-coach. Siyempre Okay, ngayon, Ma'am. sabi natin, halimbawa lang kasi yung Canva, paano ba to? Talagang hindi ko alam, inaamin ko. Ano lang Opo. sa akin, yung parang ano lang, siyempre inaano na natin ngayon, yung magiging trainer tayo, para lang, paano nga talaga gawin? Yun po, Opo, sa akin. Baka meron po ritong gustong tumulong. Opo, Ma'am. Sa Canva po, Ma'am, medyo kasi ito, malaking tulong po ito. Ako po, wala po akong premium na account po ng Canva, pero ginagamit ko din po ito. Nakikita po ba yung screen ko po? Ayan. Bali po lang po tayo sa canva.com. Tapos, marami pong, kung wala pa po tayong account, ay pwede po tayong gumawa ng account. Ayan, and then, pagpunta po natin dito sa canva.com, tayo po tayong mga na, na pwede po natin i-edit. Pero, ayan, nag-hang po yung aking pong akin pong screen. Medyo mahina po yung akin pong connection. Kaya, hindi ko po hindi ko po ma-demo. Pero, pwede ma'am, i-chat mo ako ma'am, Ma'am Carmen kung hindi ko po hindi ko po ba, ayan. Thank you, sir. Thank you. Kasi ang totoo, nagtatry na rin akong i-reach out yung mga, di ba, dalawa nga yung staff ko. Hindi ako masyadong marunong, tita. Yun ang sinasagot nila. Kasi yung mga IT pala, kanya-kanya rin pala sila ng parang manager. Akala ko, alam nila yung ganun. Kasi sa troubleshoot, kami yung mga ganun. So, hindi talaga, ngayon talaga inaamin ko yung parang nangangapa ako kung paano ko ba ayusin yung presentation ko. Yun ang totoo. Ngayon, andito na po tayo, natackle na natin yung mga yan. Kung dito sa grupo natin, sa klase natin, ay may makakatulong, ay pasasalamatan ko po na talaga kasi kailangan kahit sa mga church naman natin, may mga time na talagang kailangan yung pag nag-speaker tayo, gagawa din tayo ng presentation, yung mga ganon. So, para yung may dating na yung presentation, yung slides natin, kung may improve. Natututo nga lang ako nung yung didiscuss ni nung si Pastor Bing pa yung yung kailangan yung 'di ba tinuro niya yon, may konti siyang tinuro.
O di yun, medyo nagagawa-gawa ko. Pero ano kasi talaga, hindi ako talaga marunong Opo, sa ma'am. una. Ayan. Lahat naman po tayo nag-aaral, no? Actually, maganda po talaga. Ako, ma'am, nag-explore din pa ako sa mga ganito kasi kailangan ko po talaga sa akin din pong pagtuturo. Kaya kailangan Sige, kong aralin kasi dati, ma'am, hindi rin po ako marunong dito. sige And, sir, PM kita. apo. Sige. Willing Oh, naman po si Ma'am May na, ano, na tumulong po sa atin. Mag-PM si po Ma'am tayo May kay pala. Ma'am May. Si Ma'am May. O sige po, Ma'am May. Kasi maganda po yung presentation po niya kanina. Maganda yung template. Ayan. So, marami po, kung minsan po sa Slides Go po ako pupunta. Slides Go, marami din pong mga template po doon. And pagdating naman po sa content, marami din po tayong mga ano, lalo na po ngayon, maraming AI, no? Beware lang po sa mga AI kasi kung minsan hindi po siya 100% na accurate, no? So, kumbaga pag ano lang mga knowledge lang, medyo ano naman siya. Pero pagdating sa mga doctrines ay kailangan mag-ingat po tayo. Kasi sa mga content, pwede rin po tayong mag-search halimbawa aside po pang Google Scholar, Google, pwede po tayo sa ChatGPT, no? Madalas ginagamit na po natin ito. ChatGPT. I-chat mo lang po ay sasagot na agad. And then, ando na rin po yung ano, yung format ng presentation. Ando na rin po yung mga conclusion. Ando na rin po yung mga key points. So, kumbaga ay pinapadali po yung atin pong trabaho, no? And then, copy paste lang, lalagay na lang po natin sa atin pong mga PowerPoint presentation. Pero, kagaya po ng sinabi ko, ang AI po ay kailangan, kailangan pa rin ay basahin po natin lahat ng content para matiyak po natin na tama po yung at accurate po sa atin pong pananampalataya yung nakalagay po doon. Ayan, baka meron pa pong gusto pong mag-share or magbigay po ng kanilang mga input. Or doon din po sa discussion po ni Ma'am May, ang na-discuss po kanina na naririnig po ay yung constructive criticism. Ayan. Baka meron din po kayong input po doon. Evening po. Uh, video. Apa. Siguro po pwede Opo. natin i-consider sa lecture ni Ma'am May yung sa feedback yung sinabi ni Ma'am Carmen Rama na siguro kahit ako gusto ko din yun na magsabi tayo na mayroon tayong isang session tungkol sa paggawa ng visual aid lalo na sa ang tawag dyan, PowerPoint para pag nagagamit ng lecture kasi hindi naman lahat techie. Maganda po siguro yun, ma'am, Ating no? suggestion, opo. Kasi katulad I-suggest po natin kay Doc Ray Opo, salamat po. kung pwede po yun. Ano sa tingin mo, Ma'am May? Andito po naman sa si Doc Ray, no? Pwede po natin isama po talaga yun.
Ayan, so meron pa po ba na ano, gusto pong sige po, mag-input lang po kayo. Kasi maganda po yung discussion kanina ni Ma'am May, no? Sa ano, sa constructive criticism, no? Ano po yung gusto niyo pong idagdag or isama para mas ano po tayo, mas matuto po tayo dito po sa mga discussions po natin. Kung wala na po siguro ay hintayin po natin si Ma'am Sherlyn or si Doc Aris po.